Alright, dadako na po tayo sa ating mensahe at tatalakay po tayo ng mensaheng napapanahon. At ito po ay ang patungkol sa ating Panginoon. Bagamat sa usapan po ng panahon, ang pag-aaral tungkol sa Panginoon ay laging napapanahon. Matthew chapter 1, please. May I request all of you to please, if you have your Bibles with you, buksan natin sa Matthew chapter 1 at tayo po ay magbabasa ng ilang mga talata sa chapter na ito. Okay, ready na po kayo para sa message? Kung ready na po kayo, please type Amen. Kung excited na kayo, please type Amen. I am excited. Sige po. Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, beginning verse number 18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, verse number 23, Behold, a virgin shall be with child, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God with us. Which being interpreted is God with us. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this beautiful morning. Thank you for another opportunity of studying thy precious words. Panginoon, hiling ko po ang gabay mo, hiling ko rin po ang kaliwanagan mula sa iyo. Hiling ko po ang hamon para sa buhay ng iyong mga anak, at hiling ko po, dakilang Diyos, ang paghahayag mo ng iyong kalwalatian sa amin. May you again fill me with your Holy Spirit, O God. May you again give me wisdom and guide me, Lord, as I share your word. Thank you so much for this great privilege, O Lord. We honor you, we praise you, we thank you, Heavenly Father. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so siguro po, hindi naman kaila sa inyo na nahandirito tayo sa season na ang bawat isa po ay gumugunita sa usapan ng naging pagsilang ng ating Panginoong Jesus, particularly sa laman. Pero alam din po natin na hindi naman po talaga solido o pulido na mapapatunayan sa Bible na talagang siya'y ipinanganak sa panahong ito. In fact, medyo sa pag-aaral, parang imposible po na ito yung month ng kanyang kapanganakan. Pero sa naging tradisyon po, ito yung buwan na inaalala po ang kanyang kapanganakan. Kaya po binabanggit natin parati na napaka-posible naman talaga na mali po ang date kung ang pinag-uusapan ay kapanganakan ng ating Panginoon. Pero tayo po ay nagbibigay pansin upang samantalahin po ang pagkakataon na dahil ito po ang nakalagay sa isip ng sangkatauhan, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, kaya kahit naman po sa aral natin sa Biblia, posibleng nasa summer po yan, yung panahon ng kanyang kapanganakan, dahil nga po nasa labas ang mga pastol nung pong panahong yaon, kahit po alam natin na posibleng hindi ngayong buwan na ito, kundi nung summer po ang kanyang naging kapanganakan. Summer po ang kanyang naging kapanganakan, pero tayo po ay gumagamit na ng tinatawag nating pagkakataon na ma-share po ang patungkol sa ating Panginoon, because ang kanilang isipan, ito'y kapanganakan ng ating Panginoon. Maybe the date is wrong, pero the teaching and the doctrine na ipinanganak ang ating Panginoon is not wrong. It is right, because it is very clear
Sa binasa po natin mga kapatid, ito po ay propesiya na nagkaroon ng kaganapan at alam natin ang purpose. So this is about the prophecy na ipapanganak po siya. At ang malinaw na pahayag po ng mga talata ang po pwede nating maging batayan. Malinaw din po mga kapatid yung purpose kung bakit kailangan siyang ipanganak, kung bakit kailangan na siya po ay magkatawang tao. Ngayon po, sesentrohan natin na parang sa idea po, meron pong doctrinal side. Ang patungkol sa kapanganakan ng Panginoon. I remember sa prophecy po in the book of Isaiah, sa chapter 9 and verse number 7 or verse number 6. Isaiah chapter 9, di po ba? Sinabi po roon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and his government shall be upon his shoulder, and his name shall be called. Hanggang sa nilinya po doon, yung pangalang itatawag po sa kanya. Pero gusto ko po na ang ating bigyang pansin doon, yung nasa unang bahagi po ng Isaiah chapter 9 and verse number 6. Na ang sabi po, for unto us a child is born, and then unto us a son is given. A child is born, a son is given. So alam natin sa John chapter 3 verse number 16, ang sabi po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa Galatians chapter 4 and verse number 4, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. And then, niliwanag po, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So dito mga kapatid, the reason why I am giving emphasis sa mga banggit ng Bible tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, dahil ngayon po, ang tatalakay natin is about the dual nature of Christ. The dual nature of Christ. Ang tawag po ng mga theologians dito, hypostatic union. Ang ibig sabihin na sa isang persona, okay, siya po ay perfect God and perfect man. Okay? Sapagkat even the Apostle Paul niliwanag po sa atin sa Colossians chapter 2 and verse number 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So we believe in the dual nature of our Lord Jesus Christ. That is why sa ating pong introduction, niliwanag ko po, for unto us a child is born, unto us a son is given. Sa usapang pong pananampalatayang Kristiyano, pinaniniwalaan po natin na ang ating Panginoon, ito yung katotohanan, na ang Panginoong Jesucristo po ay completely God and completely man, and forever united in one person. Yes, and it is very interesting mga kapatid. Napakaganda po na ang Kristiyano magkaroon ng tinatawag nating clear knowledge about this very important teaching of the Bible. Ang pag-uusapan natin, Panginoong Jesucristo, at ang malinaw na paniniwala natin, siya po ay perfect God and perfect man. Hindi po siya 50-50, mga kapatid. Alam niyo naman delikado pagka 50-50. So, 100% God and 100% human. Now, dito po sa ating magiging pagtalakay, mga kapatid, siguro ang unang bigyang pansin po natin, His perfect humanity. His perfect humanity. Malinaw po sa record na siya po ay pinanganak. Di po ba? Siya po ay ipinanganak. Ito po ay nabasa natin. Sinabi nga po mga kapatid ng Biblia. Okay? Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Pati yung pagkakakwento po kung paano siya ipinanganak. Kaya nga nilinaw po mga kapatid na siya po ay ipinanganak ng isang babae. At iyan po ay sa katauhan ni Blessed Mary. So hindi na po tayo masyadong magdudwell ng matagal patungkol po kay Blessed Mary, because ako po bilang Bible preacher, ipinakita ko po sa inyo na hindi po maganda na ikaw ay nagba-Bible tapos nalalapastangan mo si Maria. Because we cannot deny the fact that Blessed Mary,
siya po ay naging dakilang instrumento ng ating Panginoon. Kaya lang nililiwanag natin lagi na hindi ibig sabihin yan siya'y lumelevel sa kalagayan po ng Diyos. Hindi po kailan paman. Sapagkat even her, malinaw po ang kanyang statement. Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. So never napapantay po siya o lalong aangat pa sa Diyos. Alam niya po ang kanyang katayuan. Ang ginamit na salita po sa kanya, okay, mapalad ka. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Blessed art thou among women. So kaya po blessed because in spite of the fact that she is unworthy, pero siya po ay pinili ng Panginoon sa pagluluwal po sa ating Panginoong Kristo sa katawang laman. Yes, malinaw po ito na ang usapang kapanganakan ni Jesus Christ sa laman, si Blessed Mary ang naging instrumento at ang dahilan kung bakit ko sinabi na siya'y kahanga-hanga sapagkat sa kultura o tradisyon ng mga Hudyo, napakadelikado po ng kanyang naging kalagayan. Pwede po siyang batuhin hanggang mamatay. Nangahulugan po ito, di ba? Remember in one of my messages, she risked her life. And then, yung kanyang love life at yung kanyang loved ones. She risked her life sapagkat pwedeng papatayin siya dahil po dito. Yung kanya pong love life sapagkat malinaw kay Joseph na hindi po niya sinipingan si Mary tapos malalaman nagdadalang tao. So, delikado ang kanilang buhay pagmamahalan. At malinaw naman po dito sa binasa nating teksto that bilang tao po itong si Joseph ay nagkaroon ng kaisipan na hihiwalayan po siya. Okay? So dahil alam niya sa sarili niya na hindi po niya nasipingan si Maria. And then yung loved ones, isipin niyo na po ang iisipin ng mga mahal niya sa buhay. Sa katayuang hindi pa siya talaga nasa kalagayang may asawa, pero siya po ay buntis. So ganun po kahanga-hanga si Maria. Pero hindi po sa punto na siya po'y sasambahin, dapat to ma-appreciate natin. So balik natin sa pinakapuntos natin. Siya po ang ginamit para sa humanity ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin na siya po'y betrothed kay Joseph that time, pero clear and very much emphasized in the Bible, well emphasized in the Word of God, na hindi pa po sila nagsiping. Malinaw po yan sa sinabi po ng talata. Diba? Sa Matthew chapter 1 and verse number 25, ang linaw po, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Maliwanag na nung tatakasan po ni Joseph si Mary, kinausap po siya ng angel at ipinaliwanag sa kanya ng angel ang plano ng Panginoon. Kaya naman naging masunurin po si Joseph. Siya po ay naging subject sa kalooban ng Panginoon. So hindi natuluyan na iniwanan ni Joseph si Mary. Kaya sila po sa katotohanan, bagamat hindi pa nagsisiping, nagdalang tao si Maria, kaganapan po ng hula para sa magiging pagluluwal ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang katawang tao. Okay? And clear, we believe in the supernatural birth of our Lord Jesus Christ because malinaw na malinaw po sa verse number 25 ng Matthew chapter 1 na hindi niya nasipingan and knew her not till. Yun po naglilid sa atin sa idea na nagsama din naman sila, na nagkasiping din naman po sila. Niliwanag lang po na hindi po nangyari yan hanggat sa maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. So this doctrine is very important because we believe in the virgin birth of our Lord Jesus Christ. And because of that doctrine, mapagtitibay natin na siya po ay walang sinful nature. Siya po ang second Adam, kumbaga. Na yung unang Adam, lahat ay nagkasala. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, maliwanag po na siya po ay hindi nagkasala. Malinaw po yan sa Bible. Diba? Sa Hebrews chapter 4 and verse number 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities,
but was in all points tempted like as we are, and yet without sin. So very clear sa Bible na siya ay hindi nagkasala. Kasi in His humanity, siya po ay hindi nagtataglay ng sinful nature because of the teaching of His supernatural birth that He was born of a virgin, at iyan po ay kinlaro ng salita ng Diyos sa atin. Now, sinasabi ko po na sa atin pong tinatalakay, siya po ay perfect. Ibig sabihin, in His humanity, sapagkat pinanganak po siya, mga kapatid, at malinaw po, He was born of a virgin, of a woman, and then, alam din po natin na siya po bilang tao, meron po siyang mga naging karanasan, katulad ng siya po ay nauhaw. Remember, nung nakabayubay po siya sa krus, siya po ay nagpahinga, mga kapatid. Yung pong makikita natin na tulad ng isang tao, yun po yung ipinakita sa ating Panginoong Hesukristo. Naliwanag po yan. Born of a woman, burdened with weakness, weariness, and wounds, mga kapatid. And also, di ba, siya po ay masasabi nating napako sa krus para sa ating kasalanan. Isaiah chapter 53 and verse number 6. Malinaw po, mga kapatid, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So, yan po ang malinaw na teaching ng Bible, and that is the reason why we should believe in His humanity, but never nasasabihin po natin that He is only human. Diyan po nagkakaroon ng problema ang ating pong mga kaibigan sa kanilang paniniwala. Sila po'y naniniwala na si Jesus Christ ay tao. Ang problema po, ang emphasis po nila, tao lang. Ang ibig sabihin po, hindi po siya Diyos. Ito rin po ang dahilan kung bakit tinatalakay po natin ito. Yung idea po na sa ating Panginoon Kristo, di ba, one person, pero may dual nature. Yung pong man and God. Perfect man and perfect God. Binanggit ko na po sa inyo. Ito po yung tinatawag nating hypostatic union. Ngayon, sa ating natalakay na siya po'y tao, yan po ang reason kung bakit ang mga Bible believers dapat talaga maniwala sa humanity ng ating Panginoon. Malinaw naman po yan sa 1 Timothy chapter 3 and verse number 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So talaga namang nahayag po siya sa laman. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In verse number 14 ng John chapter 1, and the Word was made flesh. Very specific. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So mahalaga po na maintindihan natin yan. So, yung humanity ng ating Panginoon, tinalakay po natin. Pero hindi po kumpleto yan kung hindi natin tatanggapin at ituturo ang paniniwalang tama, at ito po ay ang turo patungkol sa kanyang deity. Di po ba? So we believe in His pre-existence, we believe that He is powerful, and that is the reason why, mga kapatid, siya po ay pinuri at sinasamba. Pinupuri at sinasamba. Marami pong pruweba, at ito po'y hindi iilang pagkakataon na akin pong naipagministeryo sa inyo, yung pong mga malinaw na pahayag ng talata ng banal na kasulatan na talagang si Jesus Christ po ay hindi lang tao, kundi siya po'y Diyos na nagkatawang tao, Diyos na nahayag sa laman. Malinaw din dapat po sa atin ang paniniwala na hindi po hinubad ni Jesus Christ, hindi dumating sa moment na nawala yung kanyang pagka-Diyos, kundi hindi lang po siya umiral sa ganong kalagayan. At yan naman po, binibigyang pansin po natin yung ginagamit din naman ng mga theologian na termino, yung kenosis. Diba? How Jesus Christ emptied Himself. Yun po yung glory ng isang Diyos.
Ibig sabihin, bagamat Diyos siya, hinubad niya yung luwalhati ng isang Diyos. Hindi po iyon ang kanyang ginamit at hindi po niya pinaira, lalo na sa pagkakataong kailangan po na ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay katubusan sa kasalanan po ng sangkatauhan. Diyan naman pumapasok po yung Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse number 5. Ang simula po, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God." Yung palang pong statement na yan, nagpapakita na po na nagkatawang tao lang po siya, pero never na nawala po yung pagka-Diyos niya. At yan po ang isang magandang talata rin na magpapatunay na Diyos din po talaga siya. Kasi kung aalamin po natin ang context, this is about the exhortation of the Apostle Paul na dapat daw po maging humble tayo, and he used our Lord, the Lord Jesus Christ, as an example, na perfect example ng humility. Bakit? Sapagkat Diyos siya, hindi niya inari na dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito, mga kapatid, nakitulad sa mga tao. So, makikita niyo po na ito'y patunay na Diyos talaga siya, pero hindi po niya pinanangnan ang kanyang pagkapantay sa Diyos, kundi hinubad niya at nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao. Di po ba? "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man." Kaya imposible, ang katuroang tao lang siya. Kasi wala nang sense yung pong sinabi ng Philippians chapter 2, okay, na siya po ay nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Okay? Wala na rin pong sense, mga kapatid, and the Word was made flesh. Kung talagang tao lang naman talaga siya, di po ba? Wala na rin pong kabuluhan yung pahayag na and great is the mystery of godliness, that God was manifest in the flesh. Kasi kung tao, paano pa magmamanifest sa flesh? Tao nga po siya. So, ini-establish ko po sa inyo that we need to understand the dual nature of our Lord Jesus Christ. He is perfect human. Diba? Perfectly human. His perfect humanity, now, His proven deity. Magandang bigyang pansin po natin, His proven deity, na siya po ay Diyos talaga. At pinakita po ng Bible, pinapagtibay po ng Bible, pinatunayan po ng Bible yung kanyang deity. Siguro po yung manifestation pa lang ng kanyang power, matinding-matindi na po yan. Bukod sa tinatawag nating katuruan ng kanyang pre-existence, because even prior to His manifestation in the flesh, especially in the Old Testament, maliwanag na maliwanag po, ito yung tinatawag na Christophany. Di po ba? So kaya sabi ko, medyo doctrinal po tayo ngayon. Yung idea po, ito po yung appearances ng ating Panginoong Jesucristo prior to His manifestation in the flesh. At marami pong record, particularly in the Old Testament, na siya po ay nag-appear at talagang nagpakahayag. Yan po ay malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. So kaya po atin pong bibigyang pansin ang mga lagit-lagi, siguro sa iba, some sort of review. And I believe, ito pong mga sasabihin ko po sa inyo, dapat ito'y maging everyday knowledge ng mga mananampalataya to prove that Jesus Christ is really God. Kailangan po natin ang mga bagay na ito. Una, siya po ay Diyos. At siguro unahin na po natin yung patibay nung hanapin po siya ng mga wise men. Diba? Hindi po tricking sa wise men. Doon na tayo sa safe. Yung kasi ang sinabi ng Bible Kaya ang dapat doon sa kanta ng si Kristo'y isilang, may mga pantas na dumalaw. Siguro po mas maganda yon. Kasi yung 3 hari, pang tradisyon po yun eh. Pagka pang Biblia po, may mga pantas na dumalaw. Okay? Nilinaw po sa atin, yung regalo, 3. Pero po yung sabihin nating 3 po sila, yan po ay medyo magandang pag-isipan pa rin, pag-aralan pa rin. But anyways,
Ang gusto ko pong i-point out, excuse po, ang gusto ko pong i-point out sa inyo, sa Matthew chapter 2, ito po yung visit of the wise men. At paalala lang ha, hindi po ito yung panahong nasa sabsaban pa ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi alam natin, at ang idea po, klaro, dyan po sa conversation po nila sa Matthew chapter 2. Diba? Ang sabi po ng verse number 1, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Okay? Ano ang kanila pong nais gawin? Bakit nila hinanap ang napabalitang ipinanganak na ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi po, upang siya'y sambahin. So, ang usapan ng pagsamba ay sa Diyos lamang marapat. Sa Diyos lang po nararapat ang worship. And here, in Matthew chapter 2, the reason why the wise men is looking for Jesus. Diba? Hinahanap nila ang Panginoon. At ang idea po, mga kapatid, lumipas na rin po ang taon. At yan po, malinaw na si King Herod, nung siya po ay nagbigay ng tinatawag nating decree na ipapapatay yung mga 2 years old and below, so tinataya na nasa ganun pong pagkakataon na ito pong usapin ng pagdalaw ng wise men. And maliwanag naman po sa record na talagang totoo naman po na kaya po hinahanap ng wise men ang ating Panginoong Jesucristo ang isinilang sapagkat sasambahin po nila. Hindi ba't nagpanggap pa nga itong si King Herod na sinabi niya na pakisabi nyo rin sa akin, balita nyo, pag nakita nyo na para masamba ko rin. But actually po, clear sa atin na ang reason kung bakit niya hinahanap, siguro threatened po siya, di po ba? Sa ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Ganyan po yung idea, mga kapatid. So kaya ang sabi, pakisabi nyo sa akin, pag nakita nyo, para masamba ko rin siya. Okay? Na alam naman nating hindi totoo. Now, doon po sa naging paglalakbay ng wise men, malinaw po sa verse number 10, And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshiped him. Diba? And they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. So makikita nyo po that the wise men worshipped the child. So it means to say that the wise men is acknowledging, they are acknowledging the deity of our Lord Jesus Christ. Hindi nyo rin naman nakitang sinaway po ni Mary o ni Joseph. Malinaw po mga kapatid na doon po sa pangyayari, niliwanag, nandoon po si Mary, nandoon po si Joseph. But listen, ipinakita po, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother. Yun ang specific na nung nakita nila, si Mary po ang binanggit. And they fell down and worshiped him. Malinaw po, kung magiging specific po tayo, they fell down and worshipped him. So the wise men worship the child, Jesus Christ. It means to say na talagang kinikilala nila ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yan po ang tamang doktrina. Ang pagsamba po dapat gawin lang sa ating Panginoon. At marami pong record na makikita natin na siya po ay sinamba. So, malinaw na yung wise men kinikilala na Diyos talaga ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kalagayang siya po'y bata pa, sila po ay naglakbay, hinanap siya upang sambahin. Kung tatanggapin natin ang turo na siya po ay hindi Diyos, mali po ang pagsamba sa Kanya. But because we believe 100% that Jesus Christ is God, tama po na sambahin po siya. And even in the statement of Mary, diba? The Blessed Mary, her statement is very clear also in Luke chapter 1. Diba?
Sa Luke chapter 1, niliwanag po na ang sabi po niya, ang linaw-linaw mga kapatid, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. So, ang idinidiin po ba dito? Yung Savior lang? No. Ang sabi po niya, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Ang pinapatungkulan po, yung Savior, sinabi po niya, God, my Savior. Hindi niya sinabing God and Savior. So, malinaw po yan. Tama po ba? Luke chapter 1, verses 46 and 47. Ang linaw-linaw po mga kapatid, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Yan po ang pag-aangkin po ni Maria, na ang Panginoong Jesucristo po ay kanyang Diyos na tagapagligtas. Amen? Yes. Diyan nyo rin po makikita na even her, she admitted na kailangan po niya ang tagapagligtas. Kaya inaangkin po niya si Jesus Christ na Diyos na kanyang tagapagligtas. Amen? Okay, so malinaw po yan. Sa 1 John chapter 5 and verse number 20, 1 John chapter 5 and verse number 20, malinaw din po ang sinasabi ng talata. And we know that the Son of God has come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. We are, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and the eternal life. Diba? So malinaw po dyan sa talata na yan. And not only that, mga kapatid, in Hebrews chapter 1 and verse number 8, Hebrews chapter 1 and verse number 8, and unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and ever, and a scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. So, klaro po sa atin mga kapatid, that even the Father, He is acknowledging the deity of His Son. And unto the Son, He saith. Ano ang sinabi niya? Thy throne, O God, is forever and ever. So malinaw na malinaw po, mga kapatid, sa turo ng Biblia, yung pong dual nature ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung kukunin niyo po, kahit to yung verse 23 lang ng teksto natin, Matthew chapter 1 and verse number 23. Hindi po ba malinaw ang sabi? Malinaw po na ipapanganak daw po, a virgin shall be with child. So, and they shall call His name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, diyan pa lang sa talatang yan, hayag na po yung dual nature ng ating Panginoon. A virgin shall be with child. Diba? So, mga kapatid, ang ating pong talatang ito ang dapat nating panghawakan na nagpapatunay na siya po ay mayroong dalawang kalikasan. Isang person, but dual nature. Behold, a virgin shall be with child. Yan po yung pumapatungkol sa kanyang humanity. And they shall call His name Emmanuel. Yung interpretation po ng Emmanuel, God with us. Kaya nga, napakaganda, mga kapatid, na ito po ay klarong-klaro na maunawaan ng bawat isa. Kaya ngayon po, sa pagdiriwang ng marami, sa usapang kapanganakan ng Panginoon, nilinaw ko na po sa inyo. Yung mamali ka sa date, yan po ay tolerable pa. Pwedeng i-consider, mga kapatid. Pero yung magkamali ka sa doktrina, yan po ang medyo mabigat na kaso. At magkamali ka sa kikilalanin, mabigat na kaso yan. Magkamali ka sa pagkilala, mabigat na kaso po yan. Mga kapatid, kaya ang tama, di ba? Tama ang doktrina, tama ang pagkilala, tama ang kinikilala. At sino po ba ang pinag-uusapan natin? Panginoong Jesus. Ikaw, sinong Jesus po ba ang iyong kinikilala? Yung Jesus ba na tao lang? Okay? So mga kapatid, mga minamahal, magandang makita nyo po na ang dapat kinikilala nating Jesus
ay ang taong totoo, Diyos na totoo. Diyos na totoo at taong totoo. 100% God and 100% man. Because yan po ang turo ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, I hope and I pray na ang bawat isa po sa atin ay nadagdagan ng kaalaman. O kung sakali man na ito po'y kaalaman na ng marami po sa atin, naway napagtibay ang ating kaalaman. Mga kapatid, mga minamahal, make sure na tama po ang Jesus Christ na kinikilala natin. Siya po ay Diyos na nahayag sa laman. Siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Therefore, siya po'y totoong Diyos at totoong tao. Amen? Totoong Diyos at totoong tao. Nawa, sa ating pong pagdiriwang, mga kapatid, sana po ang lalong lumutang at mahayag sa atin ay ang tamang paniniwala at pagkilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang tagapagligtas sapagkat bagamat siya po ay nagkatawang tao, wala po siyang makasalanang likas. Nahandoon po yung kanyang pagdaramdam, pagkapagod, pagkagutom bilang totoong tao, mga kapatid. Pero gusto ko pong maalaman po ninyo, hindi po siya basta tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nahayag sa laman. So, ito po ang mensahe po natin ngayong umaga at umaasa po ako na na-appreciate po ninyo ang clear teaching ng salita ng Diyos patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tinapik po natin is about the dual nature of our Lord Jesus Christ. He is perfect human and perfect God. Okay? Ang purpose, maliwanag, kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya kung hindi ka pa ligtas, bago pa ang kung ano-anong pagdiriwang, at imbis na tayo po'y sumunod doon sa paganong paraan ng pagdiriwang, ang isecure po natin ay ang ating kaligtasan because ang ating kaligtasan ay sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo lamang. Ganyan po malinaw na ipinahayag ni Blessed Mary kung sino si Jesus. My spirit hath rejoiced in God, my Savior. Make Jesus your Savior. Gawin mo siyang iyong tagapagligtas sapagkat siya lang. Wala nang iba, siya lang ang tagapagligtas. Aminin natin na tayo makasalanan. Magsisi po tayo sa ating kasalanan. Tayo po ay lumapit sa Panginoon at sa pananampalataya, tanggapin po natin siya bilang ating tagapagligtas. At sa gayon, napakasarap magdiwang ng kanyang naging kapanganakan sapagkat ang purpose ng kanyang kapanganakan ay naganap sa ating pong mga buhay. Muli po, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Naway, mag-ingat po tayo at maging masaya po tayo sa tamang kaparaanan ng pagsasaya. Let us pray. Our gracious loving God, again, maraming salamat po sa naging gabay mo po sa amin, sa aming naging pag-aaral. Nawa ito po ay itanim sa isip at puso ng bawat nakinig at nawadakilan Diyos, ang doktrinang ito ay maging matibay na paninindigan po ng bawat isa sa amin. Again, thank you so much for saving us, O God. Thank you for the greatest sacrifice na iyo pong kinanap, Panginoon. Ginawa para po sa amin. Salamat sa pag-ibig mo. Nawadakilan Diyos, ikaw po ang laging maparakalan ng bawat isa sa amin. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, O Lord. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, praise God. Thank you so much po sa lahat ng sumubaybay ngayon.